mga negosyo na kakaiba ang mga produkto, kaya pak na pak ang kinikita. Finger heart naman dyan para sa kimchi na nagpapahealthy sa ating mga tiyan. Ang negosyong bida ang kimchi, winner sa kita mga mamshi. Ang puhunan namin, 3,000 lang. Sa 5 buwan namin, kumita kami kalahating milyon. Ang naiwan sa kusina, aba, matindi na ang kinikita. Welcome to Don Turos! Kilalanin si Jeff kung saan ang cooking skills niya ay nagdadala ng yummy eats. Nag-start kami sa 5,000. Okay naman siya. Nasusuportahan niya yung pang-araw-araw naming gastos. Malaki ng tulong sa amin ang negosyo namin. Ang katakam-takam na baboy, mas lalo naging pork-tastic. May liempo na ginawang chichirya na talaga namang nakakasaya. Kasama siya sa menu ng restaurant namin. Isa siya sa mga appetizer. Sa ganda ng beta niya, nag-decide kami na gawin siyang separate na kumpanya, Kiosk Vibe. Lahat na yan sa pera paraan. First, add water and salt, then add the cabbage, and the salt water will help break it down. Hindi talagang mga ng kimchi. Teka nga, makapaghanap ng matitila ng kimchi. Yan. Ayun. Oh! Ito pala, oh! Award-winning! Nanalo pa ng Seal of Quality Excellence Awards as the best bottled traditional kimchi dish recipe in Laguna. Bongga! May na yan, sis! That's right, mga mamshi. Ang nahanap kong kimchi, minsan ang nanalo ng award mula sa Q Asia Magazine. At ituturo sa atin ni Mona Lisa kung paano gumawa ng kanilang award-winning kimchi. Mahalaga pong mahugasan ng mabuti ang mga ingredients na gagamitin, lalo na ang ating napa cabbage na main ingredient ng ating kimchi. Matapos hugasan, ito ay papahira ng iodized salt at siguraduhin na malalagyan ng bawat layer ng cabbage. Hayaan lang itong mababad sa asin ng 8 oras or magdamag. Depende po sa dami ng napa cabbage. Pwede ring ihanda ang iba pang gulay na kakailanganin. After 8 hours, pwede nang banlawan ang napa cabbage. Siguraduhin na mababanlawan ng maigi kada layer hanggang sa mawala ang panudulas nito. Hihiwain na ng bite size at patutuyuin na ito hanggang sa mawala na ang pagtutubig. At ihalo na ang iba pang mga ingredients. Ang puhunan namin, 3,000 lang. 30 kilos yung binili kong napaka-cabbage nun eh. Kasama na yung mga ingredients Yung kasama ng mga ingredients. Buwan ng kita nila ngayon ay umaabot daw ng 150,000 to 200,000 a month. abangan! Ang baboy pwede pala maging palaman sa tinapay. Tikman na ang liempo chips na nagdadala ng sarap at yaman. Kasama siya sa menu ng restaurant namin. Isa siya sa mga appetizer. Sa ganda ng beta niya, nag-decide kami na gawin siyang separate na kumpanya, Kiosk Vibe. Dating OFW sa South Korea ang mister ni Mona Lisa na si Richard. 2018, nang magdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas at dito na nila napag-isipan ng kanyang asawa na magnegosyo ng kimchi. Iba't ibang klase raw ng kimchi ang natikman niya sa South Korea at pinag-aralan niya rin kung paano gumawa nito. Bukod sa ginagawa itong pampagana, pampalasa ng ibang pagkain at pagiging side dish, ang tunay na bentahin ng kimchi ay ang health benefits nito. Dahil gawa sa green vegetables ang kimchi, maraming nutrients ang pwede makuha dito, gaya ng iron, folate, at vitamin K. Dahil binuburo ito o fermented, nakakapag-produce ang kimchi ng probiotics o good bacteria. Kaya kung road to healthy living na kayo ngayong 2022, sagot na ni Mr. and Mrs. Kimchi, nina Richard at Mona Lisa ang pagtuturo ng paggawa nito. Ang gamit nilang refrigerator, sa South Korea pa nila mismo binili, sosyal. Mayroon itong technology na nakakatulong sa produksyon ng lactic acid bacteria, amino acid at vitamin C. Ang deodorization system naman ito ang nakakatanggal ng kakaibang amoy ng kimchi at nilalabanan ang harmful germs na posibleng makuha sa pagbuburo nito. Sounds so complicated mga mamshi, but trust me, ibig sabihin lang yan sobrang safe ang kimchi nila.
Mula sa kimchi refrigerator, mayroon na rin silang facility kung saan nila ginagawa ang maramihang batch ng kimchi. Pero maniniwala ba kayong hindi kailangan ng malaking halaga para magsimula ng kimchi business? Ang puhunan namin, 3,000 lang. 30 kilos yung binili kong napaka-cabbage nun eh. Kasama na yung mga ingredients Kasama doon. ng mga ingredients. May mga mag-order ng isang jar. Talagang sinatsaga talaga namin ni Miss Steph na i-deliver yun, nagbabike siya. Minsan kasama ako mag-bike, i-deliver namin yun. Para ang purpose lang talaga namin is talagang matikman ng tao. Umuulit talaga. Yeah, Umuulit talaga nagugustuhan sila. Take it from Mr. and Mrs. Kimchi dahil ang buwan ng kita nila ngayon ay umaabot daw ng 150,000 to 200,000 a month. Yung kasagsagan no, nung pandemic, kumita kami halos sa 5 buwan namin, kumita kami kalahating milyon. Nakakabusog na, nakakataba pa ng puso at bulsa ang pagnanegosyo ng kimchi. Kaya sigurong imbis na cheese ay kimchi ang sinasambit ng mga Korean sa tuwing nagpapapicture sila. Kimchi! Pwede! Kimchi! Dahil sa kimchi business, marami na rin naipundar ang mag-asawa. Ipagpatuloy namin ang construction ng bahay, yung bote, nakakakuha na rin kami ng bultungan, yung mga anak namin, nabibigay namin yung kanilang pangangailangan, lalo sa kanilang pag-aaral. So, talagang malaking tulong po ito sa amin. Mula sa usual bottled kimchi, iba't ibang kimchi products na rin ang naglabasan ngayon. Tulad ng kimchi nigang, combination ng kimchi at sinigang. Nariyan din ang kimchinero, fusion naman ng kimchi at pochero, at marami pang iba. Dahil nahihilig na tayo sa Korean cuisine, bakit hindi na rin natin pag-aralan ng ilang basic Korean words and phrases? Susan-imida. Cavite sarayo. Mana sayo, banggaw sayo. Yoenaru, bona sayo. Ewan ko sayo. Mula sa usual bottled kimchi, iba't ibang kimchi products na rin ang naglabasan ngayon. Tulad ng kimchi nigang, combination ng kimchi at sinigang. Nariyan din ang kimchinero, fusion naman ng kimchi at pochero, at marami pang iba. Pero para sa mga katulad kong mantra, ang breakfast is life. Ito na ang para sa atin. Ito ang silog na produkto ng Korean at Filipino fusion, presenting Kimchilog. Ideya ni na Inigo at Robert na sinimulan ng kanilang chilog business November of 2020. Ang kailangan natin, make sure mainit na yung ating griddle. Una, gagawin muna natin yung kimchi rice. Lalagay muna ako ng kimchi sa ating griddle. So after niyang masutay, susunod na natin yung rice. Pwede tayong gumamit ng leftover rice or malamig na kanin. Make sure lang na ihahalo natin maayos yung ating rice. After that, we put some seasoning. Then a pinch of salt. And paprika as well. So kung okay na siya, i-transfer na natin siya sa clamshell box or sa takeaway box. Then next thing na gagawin natin is yung beef bulgogi. What we have here is thin slice marinated beef. So, lagay na natin yung oil. Then yung beef. Then we just put a little bit of bulgogi sauce. Pwede na rin natin isabay yung egg kasama to sa toppings. Set aside muna natin yung beef. Since luto na siya, patayin na rin natin yung boil. Yung egg, lagyan na lang natin na little bit of salt. For the finishing touches, lalagay na tayo ng special sauce. Bukod sa kimchilog na pwede kang mamili kung beef o chicken, meron ding spam chilog at pork chilog. Silog is our Korean take on traditional silog meals. We wanted to give Filipinos a chance to try their favorite silog dish with Korean flavors for affordable pricing. 40 to 50 pesos ang puhunan per chilog at pwede mo raw itong ibenta ng 85 pesos. You can earn as much as 20,000 from one single sack of rice, or 1,500. So if this is something that interests you or you want to create your own business, you can take something as simple as a bowl of rice, add a little twist or a little bit of creativity, and now you have your own business. Hindi lang sa K-drama tayo nagkaroon ng sariling adaptation dahil pati ang kanilang mga pagkain, nakuha na rin natin ang tamang timpla at lasa. Malinaw lang na ang maluwag na pagtanggap natin sa isa't isa ang mga sangkap sa magandang samahan at pagkakaisa ng ating mga bansa. Susunod sa Pera Paraan.
Takoyaki na crab ang filling. Ang pizza ng crust ay manok? Katakam-takam kaya? Ma'am si Susan, saan ka madalas tumambay sa iyong condo after work? After work, syempre sa sopa. Yan, dito sa salas namin. Yan. Kasi syempre, after work, parang gusto mong mag-stretch ng legs mo. So, gusto mong humiga ng konti. Yan, dito ako sa sopa. Kapag gusto mong ma-relax from all the stress, saan ka pumupunta? Dito pa rin kasi manonood ako ng TV, magsa-sound trip, ayan. Yan pa rin, sa sopa pa rin. Ano naman ang pinaka-paborito mong spot dito sa condo mo? Siyempre, kusina. Kasi diba talaga namang nakaka-relax kapag naiisip yung pagluluto at pagkain. Lalo na kapag bubuksan mo yung ref na punong-puno na puno. Wala? Bakit walang laman ng ref? Nasaan ang laman ng ref? Ate Susan? Nasaan ang laman ng ref ko? Nasaan ang gulay? Nasaan ang karne? Ate, huminahon ka. Kakabagong taon lang. Wala! Walang magbabagong taon! Walang magbabago sa pamilyang ito! Dahil walang laman ng ref! Madalas bang umiinit ang ulo nyo tuwing walang pagkain sa kusina? Gets ko kayo. Huwag maliitin ang powers ng inyong kusina. Dahil karamihan ng patok sa negosyong pagkain, aba, dyan ang gagaling. Ang 40 years old businessman na si Jeffrey, ginawang tambayan ng kusina para mas gumaling sa pagluluto. Unang na-serve namin is mga sizzling kasi natuto nga ako magluto nun hanggang sa naisip namin na siguro mas maganda maglagay na rin tayo ng pwesto na kasi mas maano-ano mga tao na may maiba tayong ma-serve pa sa kanila. Welcome to Don Turos! Simula na magbukas sila ng hole-in-the-wall na kainan, nagtuloy-tuloy na ang asenso. Naglagay kami ng takoyaki. Pero yung takoyaki kasi is original idea nun ni Mrs. Sabi niya, Daddy, marunong ka namang magluto, marunong kang maggawa ng mga sauce. Parang magandang ibenta to. Sabi ko, sige, gagawa ako, ikaw ang titikim. Sabi ko sa kanya. Masarap na takoyaki na pasok sa budget ang lalong nagpalago ng negosyo ni na Jeffrey. Morning mga kapuso, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang version ng Don Turos Takoyaki. Una, maglalagay tayo ng tubig sa mixing bowl. Isusunod natin ngayon ang harina. Haluin natin ng konti para hindi siya magbuo-buo. Simple lang naman siya, tsaka konti lang naman ang ingredients. And then pag nakita nyo na nawawala-wala na yung mga buo-buo niya, pwede nyo nang i-add ang egg. Tapos, mix nyo uli. Ayan, ganyan lang kasimple. Kailangan kasi mainit talaga yung takoyaki grill natin. Pag maglalagay din kayo ng mantika, kailangan medyo madami rin para hindi naman dumikit o kaya minsan naman para maganda ang pagkakaluto ng ating takoyaki balls. Pwede nyo siyang ilagay. Kung sa iba, pugita ang inilalagay sa takoyaki. Sa version na mag-asawa, crab meat at gulay ang filling. Pwede na natin siyang dagdagan para masimulan natin kung paano siya mabilog. Siyempre, gagamit din kayo ng chopstick para ikutin nyo siya hanggang sa mabuo siya na bilog. Dagdagan nyo ulit hanggang sa mabuo lang siya na maging bilog. Ganun lang naman kasimple ang paggawa ng takoyaki balls. Eto na po, luto na yung ating takoyaki balls. Bubuuin na natin siya. Kuha tayo ng 6 na piraso lang. Lagyan natin ng sauce. Ito pong sauce na to, sarili din namin gawa ng misis ko. Kaya siguradong masarap. Sabay na rin natin yung cheese bomb. Halos ganun din naman siya. Una mong ilalagay din is sauce, tapos mayo. Ang ilalagay namin, yung bonito flakes, ito naman cheese para sa cheese bomb. Ito torch natin yung cheese. 6 na pirasong takoyaki balls na regular crab ang mabibili sa halagang 45 pesos. Para naman sa takoyaki balls na cheese bomb, binebenta nila ito sa halagang 110 pesos. Very crunchy yung outside pero very soft yung inside. Sobrang malasa. Kaya lagi namin binabalik-balikan. May time nga na ang pera namin sa bulsa is pamasahe na lang pabalik. Yung misis ko talaga nagtitiis lang sa akin na iniintindi niya ako lagi. Nangutang muna kami ng puhunan. Nag-start ka siguro kami parang 6,000, parang ganun, 5,000. Ang negosyo nagsimula lang sa kusina, may 3 branches na ngayon. Okay naman siya. Nasusuportahan niya yung pang-araw-araw naming gastos. Malaki ng tulong sa amin ang negosyo namin. Susunod sa Pera Paraan. Ang baboy pwede pala maging palaman sa tinapay,
Tikman na ang liempo chips na nagdadala ng sarap at yaman. Kasama siya sa menu ng restaurant namin. Isa siya sa mga appetizer. Sa ganda ng beta niya, nag-decide kami na gawin siyang separate na kumpanya, kiosk type. Terry, may problema ba? Galit ka ba? Kanina ko ba kinakanta yung Bahay Kubo? May isang gulay na hindi nabanggit sa kanta. Hindi ko alam kung bakit. Baka hindi mo lang narinig, Terry. Huwag mo akong materi-teri. Sagutin mo yung tanong ko. Bakit walang repolyo sa Bahay Kubo? Wala sa Bahay Kubo ang repolyo dahil nasa kusina ni Gracia ang mga ito. So actually po, nag-start ito last 2020. Natigil po ako sa trabaho. And single mom po ako. So noong time na yun, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung anak ko. Yung 500 pesos ko na natira from ayuda, yun yung ginamit ko pang negosyo. Ang home business ni Mary Grace nakafocus daw sa healthy meals with a twist. Tulad na lang ng bestseller niyang cabbage rolls. Ipapakita namin sa inyo kung paano gawin ang aming cabbage rolls with low-carb cheese. So itong cabbage natin, pinakuloan na natin siya. Half-cook lang siya para pag pinalot natin siya, hindi siya napupunit. Tapos maglalagay tayo ng chicken. So itong chicken breast na to, inisa natin siya sa butter and garlic. Lalagyan natin siya ng onions, low-carb cheese. Kapag i-roll natin siya, ito-close lang yung magkabilang. Ang gagawin natin, isang red sauce, isang white sauce. Lalagyan natin siya ng cheese. Tsaka natin siya i-dip. At ito na po ang ating version ng cabbage rolls. Kung twist lang din ang pag-uusapan, bidang-bida sa kusina ni Gracia ang special pizza na ang crust chicken. Paghahaluin lang po natin siya sa isang lalagyan. Una po itong chicken natin. Sumunod po ito, bell pepper, red onions, egg, tapos low-carb cheese. Hahaluin lang natin siya, dudurugin lang yung chicken. Tsaka natin siya ilalagay sa round pan. Para pag pinake siya, para siya tikas. After po natin mahango sa oven, tsaka po natin siya lalagyan ng cheese. Lalagyan natin siya ng white onion. Tapos, pinaka-last, yung ating bell pepper. Tsaka pa natin siya isasalang ng isang beses sa ating oven. Halos isang taon pa lang ang home business ni Mary Grace, pero bumuhos na agad ang Gracia sa kanyang kusina. Non-stop na kasi ang mga natatanggap niyang order. Sa mga balak pa, small business po, lahat naman po nag-umpisa sa maliit. So, kung sa tingin mo, kaya mo, huwag kang matakot. Madalas ayaw natin pumupunta sa kusina dahil dito laging tambak ang gawaing bahay. Pero kung alam natin kung paano gawin makabuluhan ang parting ito ng tahanan, tiyak, hindi natin babaliwalain ang biyayang hatid ng kusina natin. Kung seafood naman ang hanap nyo, baked cheesy tahong ang pwede nyong i-add to cart. So, itong tahong na to, pinakuluan na natin siya para matanggal yung kanyang lansa. Kapag napainit na natin yung kawali, tsaka natin ilalagay yung oil, tsaka butter. Tsaka natin ilalagay yung garlic, onions. Kapag medyo golden brown na yung ating bawang at yung ating onions, pwede na natin siyang ilagay yung bawang. Kapag naluto na natin yung tahong sa buttered garlic, tsaka natin siya tatanggalin isa-isa. After po natin matanggal sa shell yung tahong, ilalatag na natin siya sa baking pan. Kapag naihileran na natin, tsaka po natin siya lalagyan ng ating low-carb signature white sauce. Tsaka po natin siya isasalang sa ating preheated oven. At ito na po ang ating finished product, ang cheesy baked buttered garlic tahong ng kusina ni Gracia. Mga ka-high blood, mapaihaw, prito o roasted. Naging bahagi na ng Selebrasyon Pinoy ang star ng hapagkainan, ang baboy. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang baboy pwede palang gawing chips at jam? Alam ko na ang nasa isip nyo. Paano?
Pag ginaya ng creativity mga mamshi, dahil ituturo namin sa inyo ang mga baboy with a twist recipe na pang buong pamilya. Anong baboy ang malungkot? Ano? Eddie, pig hati. Anong baboy ang magalang? Ano? Eddie, liempo. Hindi lechon. Hindi rin bagnet. Anong baboy ang crunchy? Ano na naman yan, Ma'am si Susan? Sige na, masarap to. Ano? Eddie, liempo chips. Na chips? Oo, nako, sige na. Masarap to, Mami Otto. Panoorin natin to. Pork belly o liempo ang parte ng tiyan ng baboy na maraming taba. Ang parteng ito pwede daw gawing chips. Ang liempo chips, ibinibida ng business na ito. Sa bawat kagat mong araw nito, rinig na rinig kung gaano ka-crunchy. Kung paano yan, ipapakita sa atin ni Mike. Ngayon, gagawin natin ang paggawa ng papel ng liempo. Ang unang step, ang pinaka-importante, is yung liempo. Ang gamit namin dito, makina. Kaya talaga nakukuha namin ang pagkanipis niya. Pero kung nasa bahay kayo, kung gusto niyo subukan, i-freezer niyo ng konti ang liempo bago niyo hiwain. Una, timplahan ang harina ng asin at paminta. Huwag niyong gagamitan ng toyo dahil masyadong iitim. Kami, asin lang ang gamit at paminta. At meron pa kami ibang mga spices na sinasama. Balutan ng tinimplahang harina ang maninipis na piraso ng liempo. Siguraduhin walang sobrang harina at mainit ang mantika bago iluto. Prito tip, para masigurong mainit ang mantika, budburan ito ng kaunting asin. Kapag bumubula ito at maririnig na kumukulo, ibig sabihin ay mainit na ang mantika at pwede nang magprito. Siguraduhin din na laging haluin para hindi magdikit-dikit yung mga harina. Matapos ang 5 hanggang 7 minuto, pwede nang hanguin. So yan, ganyang kadali ang pagluto ng papel na liempo. Isang dating executive chef sa ibang bansa si Mike. 19 na taon na ang nakararaan. Nag-isip siya ng pandagdag sa menu ng kanilang restaurant at dito nabuo ang liempo chips. Kasama siya sa menu ng restaurant namin. Isa siya sa mga appetizer. Tapos sa ganda ng beta niya, nag-decide kami na gawin siyang separate na kumpanya na kiosk type. Pandemya nang opisyal nilang binuksan ang negosyo. Malaki raw naging epekto ng pandemya sa kanilang mga restaurant. Pero kabaligtaran daw sa papel na liempo. Time ng pandemic, dahil nga nauso yung delivery, so mas madali namin nasa-serve yung request ng tao. Di katulad nung restaurant na medyo nahirapan kami sa restaurant na outlets. Actually, may ibang outlet na kailangan namin ihinto. Sa ngayon, 4 na ang outlets ng negosyo at bukas din sila sa mga gustong mag-franchise nito. Dahil mas nakikilala na ngayon ang produkto, nakakabenta raw sila ng hindi bababa sa 60 hanggang 70 orders ng liempo chips sa isang araw. At may average sales na 150,000 pesos kada buwan ang isang kiosk. Anong baboy ang gamot sa sugat? Ano? Eddie, ointment. Anong baboy ang bawal lumabas? Ano? Eddie, pork from home. Anong paboritong palaman ng baboy? Ano? Eddie, bacon jam. May ganun. Oo, Mamshi, may ganun. Kinukuha rin galing sa pork belly ang bacon at dito sa Baguio City, hindi lang pala strawberry jam ang uso. Dahil pati bacon, ginagawang jam na rin. Lasang-lasa raw meaty taste ng bacon sa kakaibang jam na ito. Paano ba yan, Ma'am Shimi? Ang mga ingredients, sibuyas na puti, asukal, spices, maple syrup at honey, tubig at syempre, bacon. So ngayon, ipapakita ko ang paraan ng paggawa ng bacon jam. Para makagawa ka ng isang boteng bacon jam, kinakailangan mo na 500 grams na bacon.
Kailangan hiwain ang bacon sa mas maliliit na piraso. Ganon din ang sibuyas na puti. Tapos, lalagay natin siya sa mainit na lutuan. So, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Mas prefer namin yung white onions kasi mas malasa siya. And pag niluto mo siya, walang mapait na lasa. Kapag luto na ang sibuyas, ilagay na ang tubig na pakukuluan kasama ng asukal. Pinapakuluan namin siya hanggang 4 na oras. So hanggang sa maging malapot yung consistency niya, tsaka pag nag-reduce na yung tubig niya. Matapos ang 4 na oras, ilagay na ang spices at maple syrup at honey. Pagkatapos po namin i-process yung bacon, ganito na po ang itsura niya. Ang bacon jam hindi lang daw pang tinapay, perfect rin sa pasta, waffle, pancakes, pizza at kung saan-saan pa. Nagsimula sa puhunang hindi lalagpas sa 5,000 piso, ang pinakamataas daw na kinita nila sa isang buwan ay nasa 30,000 pesos. Ang kaalaman ni Mi sa graphic design, nagagamit rin niya sa pagmamarket ng kanilang produkto. Ang ngayon business nila, nagsimula lang daw sa hilig nilang pamilya sa bacon. One time, naisipan ko lang na maghanap ng ibang recipe na pwedeng gawin sa bacon. Para lang may something different, something nakakaiba. Tapos, nakita ko yung recipe about bacon jam. Nang makuha ang tamang timpla, naisipan na rin nila itong ibenta. Jam? Bacon? Parang ganun tanong nila eh. Kasi normally ang jam sweet siya. Matamis pagka-jam. So, in-explain na lang namin na sweet and savory yung lasa niya. Approve daw ito hindi lang sa matatanda, kundi pati sa mga bata. I love bacon jam. Mga kapuso, maging creative sa pag-iisip ng negosyo. Dahil malay mo, ang produkto na bunga ng iyong eksperimento, ang very good na pang-negosyo. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA.